Paano ka magsisikap kung ang lagi mong kasama ay mga taong tamad? Paano ka magiging good vibes lagi kung nega ang mga taong nakakasalumuha mo? Paano ka lalapit sa Diyos kung ang mga kasama mong tao ay malayo sa Diyos? You see, people matter because they influence our character. Brothers and sisters, I believe, bago pa tayo nilikhain ng Diyos, alam na niya ang kanyang magandang plano para sa atin. At hindi pa man, He had already lined up right people na makaka-impluwensya sa atin ng mabuti at maganda upang maabot natin ang kanyang pangarap para sa atin. Now, we could not be with these right people if we will get stuck with wrong people. Kaya hanggang maaga, kumawala ka sa mga toxic na taong yan, sa mga taong ang layunin ay pababain ka lang, sa mga taong hindi nakatutulong sa iyo, sa kabutihan, kumawala ka hanggang maaga, as in now na. Kasi marami tayong panahon na nakakasaya. Ngayon kung hindi po pwedeng abruptly or madalian, unti-unti. Halimbawa, kung wala kang choice, kundi magtrabaho sa lugar na ito, sa pamilyang ito, sa mga set of people na ito, limit mo yung panahon mo sa kanila. Kausapin mo lang kung kinakailangan talaga. Now, kung hindi ka talaga po pwedeng kumawalan sapagkat ang tinutukoy nating toxic na tao ay miyembro ng iyong pamilya, ay problema talaga. Ay hindi. Kung ganyan, pagsumikapan mong maging parang bangka na lang. Bangka. Bakit ang bangka? Ang bangka ay naglalayag sa ibabaw ng tubig. Naglalayag sa ibabaw ng tubig na hindi niya pinahihintulutan na pumasok sa kanyang loob ang tubig sapagkat siya ay malulunod. In other words, strive not to be so much affected by these people. O kung naapektuhan ka man, kung hindi ka maging bangka, be like a tree. Ang puno, alam natin, nag-a-accept ng carbon dioxide na po pwede natin sabing poison. Pero in the process, it transforms such poison to oxygen. Yun ay mas nakatutulong sa kanya at kapag iniimit niya palabas, binibreathe out niya, mas nakatutulong din sa iba. Kapag gano'n ang nangyari, then, kahit yung mga pagkakataon at sitwasyon at tao na pinapadala sa atin ng demonyo upang sirain tayo, sa awa ng Diyos, ay po pwede pa sa ating makatulong upang mas maging fulfilled tayo pagdating ng panahon. Mas nagiging sweet kasi ang accomplishment o ang fulfillment if along the way, we will encounter situations, problems, especially people who will challenge us. And then in the end, we will rise above them. Mas nagiging sweet ang accomplishment at ang fulfillment. Sabi nga po ng finals MVP at ng go-to guy ng Milwaukee Bucks, ang player na si Giannis. Ang sabi niya, ay parang ganito, pwede naman siyang mag-champion ng madali eh. Yung bang sasanib na lamang siya sa isang super team na may mga star players, katulad nila LeBron James, katulad ng Kevin Durant, pwede naman siyang sumali dun eh. Pero, nandun siya sa team na walang superstar, walang star player. Mahirap yon, but he chose it. They chose the hard way, and they did it. And so it was sweet. It was a sweet accomplishment and fulfillment. Kasi along the way, they really encountered hardships. Ito po sana mga kapatid ang isa sa mga biyayang hilingin natin sa banal na pagdiriwang na ito. Kung po pwede, mapili talaga natin ang mga tao na gagalaw sa buhay natin. Kung hindi man, ay matulungan tayo ng Panginoon na kahit yung mga negative vibes na ibibigay ng mga taong ito sa atin, ay ma-transform natin into an energy, positive energy, para mas maging matyaga tayo,
mas maging mapagmahal tayo, mas maging maunawain tayo, mas tumibay ang pananampalataya natin sa Diyos, at mas maging humble tayo. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.